Dyan sa Senado, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. Ulitin ko. Mainit na balita. Isang mananaya sa loto, 20 beses jumakpat sa loob ng isang buwan. Maharlika, binanatan si Senador Tulfo. Isa na namang kabalbalan ang nangyari sa PCSO nang may isang lone bettor di umano ang nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Binulgar nga ni Senador Raffy Tulfo na meron di umanong nanalo na naman sa loto. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang tao lamang at ang nakapagtataka ay sunod-sunod pa loob lamang ng isang buwan. Medyo nakakataas ng kilay. Isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon 10 times in 1 month. Baka magkapangalan pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Every draw, may tumatama na, especially nitong dumating na itong tinatawag na iloto. Diba, usually, inaabot na mga 3, 4, 5 draws sa bawat game bago tamaan. Ngayon daw, tuwing draw, may tumatama. Maharlika, hindi kumbinsido kay Tulfo. Matinding banat laban sa senador at sa administrasyong Marcos na di umano'y kasabwat sa mga kalokohang nagaganap sa loob ng PCSO. So, tumaas ang kilay ni Tulfo doon sa 20 times na nanalo sa loto. At merong 20 times, merong 10 times. Well, alam nyo na si Tulfo ay na-backdoor na. Ano yung agenda na naman niya dito? Okay? Dahil nakuha niya na daw yung listahan ng mga winners, mga kababayan. So, ang tapang-tapang niya sa mga, yung mga away kanto, away ng pamilya, away ng mga kachipan dyan sa kanyang show. At remember that yung mga military, kung arte siya doon sa hearing na inaakusahan niyang mayroong corruption and everything. Nakita mo naman ang angas-angas. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Milyonario, ay tumaas lang yung kanyang kilay. Kaya sabi ko, ano yung kilay mo, yung microbladed? Ganon-ganon na lang ba ang iyong ang kanyang sasabihin? Ito ay message sa inyo. 433 winners in 2022. Pagpasok ni Kuting, deadma ang gobyerno. Walang ginawa, hindi pinaalam kung sino yung 433 winners hanggang ngayon. Naghiring-hiring dyan sa Senado, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. Ulitin ko, masayang-masaya ako kahit gigil ako sa mga buwaka ng ina na binababoy kayo. Masaya ako kasi dumarami na tayong nagsispeak up, nagsasalita. 433 winners na nanalo sa Lotto in 2022. Last year, yung expenses na milyon-milyon ng PCSO na dapat hindi ganun kalaki yung kanilang expenses, operating expenses, na hindi naman nagbigay ng malaking revenue sa tao, sa gobyerno. Paano nga naman makakabigay ng revenue malaki yan dahil instead na mapupunta sa kaba ng bayan, yung mga hindi naman talaga napanalunan ng mga winners ay napunta sa bulsa ni buwaka ng inang Lisa at Mel Robles o Milyonario. I am appealing to your hearts, to your senses. Bilang Pilipino, bilang tao, bilang hindi tanga. 2022, binababoy na tayo. Last year, maya-maya may nagpapanalo sa loto. This year, 2023, 2024, di ba? Maya-maya. Ngayon, mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa loto at mayroong 10 times. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mga palangga, kumbaga, sinasampal na kayo harap-harapan. Binubugbog na kayo ng bonggam-bongga. Di ba? Binabastos na kayo harap-harapan. Hindi ka pa rin kikibo. Maniniwala ka pa rin sa PCSO. Maniniwala ka pa rin kay Budol, kay Marcos Jr. na merong may tiwala ka pa rin, may kredibilidad pa rin ba sila? Wala silang kredibilidad. Puro korupsyon.
Tapos, mga kababayan, itong si Tulfo, baka nagpapapresyo lang ng malaki kasi tumaas na yung kilay. Kilay lang ang tataas niya. Sabi ko nga, ang kanyang press release, ang kanyang portrayal sa kanyang mga show, sususugi, talagang aanuhin niya, papahiyain niya at gagamitan niya ng power, ng katotohanan, ng batas para panugutin ang mga taong nang aapi. Pero bakit tiklop ang kaperanggot na pitoy ni Rapi Tulfo? Bakit tumitiklop sa usaping PCSO? Usapin dito sa loto na ang biktima dito ay ang parent, kayo, palangga, mga Pilipino na umaasa na kayo ay manalo dyan sa loto na yan. Kasi umaasa tayo na yan na may hulog ng langit na manalo tayo. Pero sa kakaperanggot na tsansa ng isang tao na para manalo sa loto ay inagaw pa ni Lisa Araneta. Inagaw pa ni Mel Robles. Inagaw ni putang inang Coting Jr. Tapos ang press release ng hinayupak na Robles, napanood ko yung interview, pwede naman daw pa imbestigahan yan. Tangay na puro na naman imbestiga. Tapos, ang sinasabi niya, yung 20 times down na sinasabi ni Tulfo ay hindi daw yung totoong, hindi daw talaga yun ang nanalo. Claimants lang daw. Nag-claim lang ng pala. Let's talk about that. Panibago na naman kasinungalingan. Claimants lang daw. Ang sarap, ang sarap nilang tunawin, di ba? Sabi ko sa'yo, kung mangkukulam lang ako palangga, dedo na silang lahat. Kaya ko silang tunawin kung ako ay may power ng pangtunaw. Kasi sobra na to eh. Sabi ko nga, hindi na to usapin kung sino ang sinusuportahan mo, kung anong political affiliation mo. Ang usaping ito ay pangdarambong, pambubudol, harap-harapan na masakit sa dibdib. Masakit sa puso ng Pilipino, lalo na sa inyo po na mga kapos din na umaasang manalo. Itong buwaka ng inang Tulfo, okay? May silbi din kahit konti dahil ine-expose niya. Pero, ang problema, pag nag-expose siya, bumabahag yung buntot niya. Kaya magtatanong ka, so ano to expose niya? I-expose din after executive session. Remember, nag-executive session sila ni Robles? Nung harap-harapan at nasukol na o na-corner na si Melquiades Robles na ang mga pictures na pinipresent niya sa media na kunyari may nanalo ay isang multo, isang edited, isang wala. As in, walang nananalo. So after that, na nabuking harap-harapan, nagsigaw-sigaw si Tulfo, nagkaroon ng executive session. At hindi na sila bumalik sa sesyon. Hindi na pinaalam sa tao kung anong pinag-usapan nila. Kaya nga ang expose ko dyan sa inyo, the next day, di ba? Ang sabi ko, may backdoor negotiation para supalpalan at sunugin ang kilay ni Tulfo o yung junganga niya ay susungal-ngalan. So question, hindi na nga pinuruhan o hindi na pinaalam sa taong bayan nung second hearing, malambot na ang pitoy ni Tulfo. Supot ang kanyang boses. Bakit? Dahil pinatahimik na siya. So ngayon, nung na-discover niya na 20 times may nanalo, 10 times, may pagkakataon na 10 times, 20 times. Ano Tulfo? Magpapapresyo ka na naman? Then kakalimutan nyo na naman. Kakalimutan naman ng taong bayan ang mga eksenang ito. Huwag nyong kakalimutan. Anong ngayon ang gagawin ni Tulfo? Dahil ang palusot na naman ni Robles ay 20, hindi daw yun ang tunay na nananalo. Hindi naman daw yun nananalo yung 20 times. Claimants lang daw yun. Let's talk about buwaka ng inang claimants. Isang tao claimants 20 times. So itong claimant na ito, kilala niya yung lahat ng yung 20 times. Sige, ibigay natin ang hilig ni Robles. Ibigay natin ang hilig ni Lisa Marcos. Sige nga mga kababayan, kunyari 20 times na beses nanalo or claimants na lang daw yun. What in the hell? Nasasabihin at lililangin naman tayong taong bayan. Ang nananalo ba sa loto sa isang lugar lang? Let's say, Cubao. Okay, let's say sa Cubao. Ito ikaw, sino ka? Si Rose. Ikaw ba, Rose, taga Cubao ka? Tapos ang nananalo, Luzon, Visayas, Mindanao. Napakabukod tangi mo namang ipinagpalang babae na ang mga nananalo sa Bisaya, sa Bicol, kung saan man, ay pupuntahan ka pa, Rose, na makiusap sa'yo, Rose. Ikaw na ang mag-claim. Dun sa 2010 o let's say 30 times na nanalo, ikaw bukod dangi. Paano yung connection ng claimant at saka winner? Doon na lang mga kababayan eh. Paano lalapit sa isang claimant? Isang claimant lang, yung 20 different personalities o 30 different personalities dito sa kay Rose. Okay, gawin ko niyan. Example ka lang. Nasa Bicol ka pa nakatira, nasa Bisaya ka pa, nasa talagang pupunteryahin ka na ikaw ang mag-claim. At saka, ikaw nanalo ka sa loto, common sense. Umasa ka na nanalo, ito na lang palangga eh. Umasa ka, nagtaya ka buong buhay mo. Tapos ititiwala mo lang sa random person na
hindi mo kakilala o hindi mo ka-close o may nag-ano lang sa'yo, nagsabi na, yan si Rose, siya, pwede ipa-claim yan. Claim, iki-claim, hindi ba bini-verify? Hindi pwede, ikaw ang nanalo, Cherry, ikaw ang nanalo, hindi po pwedeng, pinipirmahan yung lotto ticket sa likod, di ba? Pipirmahan mo yan eh. Alangan naman, tanga ka na lang, ikaw ang nanalo, papipirmahan mo sa claimant na si Benjo. Ano ka, bangag? Ikaw na yung nanalo? Kausapin mo ibang tao, sige na, baka naman pwede ikaw mag-claim. Once na ibinigay mo ang ticket mo sa isang tao, kay Benjo o kay Juan de la Cruz na ikaw ang nanalo, kanya na yun. Pwede niyang palabasin na sasabihin niya, akin yung ticket na yun. Wala pong ganong kabobong tao